nga sinulat. Second, ang ikaduha na to nga pagtun-an diri mo ang problems that shake faith. Makapauyog nga ang mga problema nga makapauyog sa atong pagtuo. Ang mga isgutanan diri mo ang holiday, new moon, Sabbath days. And second mo ang commandments of men. Ang mga kasuguan sa mga tao or kasuguan sa tao. The benefits of faith, mga igsoon, ano ni mga pangutana, mga kaigsunan nga nakabutang diya sa balang kasulatan, mga igsoon ha. Sa Job 28 verse 12, na yung sa pangutana diya na, where is wisdom found? Asa na to ni makaplagan ang kaalam? Where does intelligence dwell? Asa man na to ni mas makaplagan, mga igsoon? May pangutana ni Job, but this is a part of the poet niya. And din sa Colossians 2 verse 3, in Christ are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Gitubag usab na sa balang kasulatan, mga igsoon. So, dili ta makahimo sa pagsolding, wala man kay may kasabot kay namang questions ang Bible nga dili ko makatubag siya mismo. Dili na ipagtulon-an gyud nagtudlo ang balang kasulatan daan. Remember ang giaway, ang gi-counter og bayo ni Paul is the human philosophies. Oh, yeah. When we talk about philosophies, that is more on sophies, meaning wisdom. Telo, meaning to say words, okay? Meaning words of wisdom, okay? So, that's why, ang introduction dito sa itong lesson karon, asa lagi ka ng kaalam. Nakata mo example lang para masabtan ninyo pagayo. We believe that the whole world believe that energy comes from the sun. Energy comes from the sun. Yeah. But there is still beyond energy, the real energy, which is coming from Jesus Christ. Amen. So, sa ato, ang nahitabo karon mga kaigsunan, what is being made known much around the globe, sun yun. Nawala si Jesus Christ na may source of light, source of energy. Now, sa ato pong kalibutan karon sa panahon pa ni Paul hangtod karon, ang wisdom karon naa sa mga philosophies, mga philosophers. Okay. Nawala ang root, ang pagkagamot sa kaalam dito kan Jesus Christ. Nga matud pa sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30, that the wisdom is Jesus Christ. Si Kristo ang wisdom, mga kaigsunan. So, kung ano mo pananaw di Kristo, Savior, maluluwas, Ginoo, that's another side of the coin. Yes. That's another side of the coin. Pero nining taknaa karon mga kaigsunan, atong tan-awon si Kristo as the wisdom, as the word of wisdom. Kung graduate ka sa Doctor of Philosophy, major in blah blah blah, nibali kag philosophy, si Kristo ang the best philosopher. Siya ang source of wisdom na kaniyang tanan. Okay. So Colossians 2 verse 5 din ni Pastor nagingon, for though I am absent in flesh, yet I am with you in spirit, and rejoicing to see your good order and the steadfastness of your faith in Christ. Usa kini ka letter ni San Pablo nga nagpasugo dito paingon sa mga taga-Kolosas nga diin kining Colossians, Pastor, wala dahil siya makahimo sa pag-abot, wala siya kabalo mismo si San Pablo unsay physical, unsay plaster dito sa ilang iglesia or sa church, meaning the congregation, mga kaigsunan. And dili siya, wala kay siya nakakita or wala siya nakakita kung unsay estado sa kinabuhi sa mga Christians dito, not only referring or not only focusing on the Jews, but sa tanang mga believers, mga kaigsuonan. Pero adunay pagtuo, dakong pagtuo si San Pablo, mga igsuon, nga nakita niya nga kung ang mga magtutudlo or ang mga katawan magahimo lang sa pagtuon sa pagkabot sa mga pagtulon-an gikan sa mga pagpahinumdom ni Jesus Christ kanila, dili gyud malaglag or dili mabungkag ang ilang order, mga kaigsuonan. Mo bitong na siya gipahinumdom kanila kay ang ilang lugar sa Colossians is daghan og mga teachers. Kung ato mahinumduman na kaning Pharisees, Pastor, asa din sila nag-start, and mostly sa New Testament, ang kining ilahang part sa mga Pharisees mahinungdan sa mga kasamo sa panahon ni Jesus Christ. Tungod kay naa sila mga pagtulunan nga kanang sobra unsa ba tawag gani? Sobra kaayo dito na nagara focus lang sa tao
and wala nagatudlo mahitungod sa gugma ni Jesus Christ. Kung atong tan-awon pagbalik mga kaigsunan ang history sa mga Pharisees, dito na ni sila nag-start bisan San Pablo gani kaliwat man siya sa mga Pharisee. Nag-start din ni dito sa after atong King Hezekiah bato katapos ang hari dito sa Israel nga human nga nasakop sila sa mga kingdoms like the Assyrian kingdom and the Babylonian Assyrian and so on and so forth mga igsoon. Ang nipuli sa mong ilahang grupo sa Israel, those mga head sa ilang church nga niabot ni hangtod ni ni sangko sa pagka-corrupt sa ilahang mga pagtulunan. Og ang niabot na sa panahon ni San Pablo, nagtuog yun siya nga kung magpadayon kini nga pagtulunan ngadto sa mga katawhan, mahimong malayo sila sa kamatuoran. Mutudlo kanila palayo sa kan Jesus Christ. Ang sa Thessalonica, naatiman ni San Pablo, hands-on. Mm. Ang sa Pilipos, oo, hands-on. Pero ang sa Colosas, wala. Mm. Okay. Pero ang problema sa Pilipos o sa Thessalonica, pareho ra gyapon. Circumcision gyapon nga issue. Oo. Mao ra gyapon nga issues mga kaigsunan. Pero si San Pablo tungod kay wala man gyud sa kaayo kabalo gyud kung sa reality dito sa Colosas, Yes. giratsada niya tanang seremonyas. Iyang giratsada Ganon. tanan mga kaigsunan, kana sila tanan, no? Ang nagpadakuan na diha kana ng mga Pharisees and scribes nga nagsalig sa ilahang kaugalingong kaalam. Mm. Oh. So matong gingon ni San Pablo nga kinahanglan pinaagi sa kaalam sa Dios, ma-strengthen mo, Mm. ma-encourage mo o ma-united pagyud mo, Mhm. ma-manit, Mm. Masumpay. masumpay mong tanan. Okay. So muli buto sa San Pablo, sumala sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 2. Mm. Ang kanang gingon niya nga ma-encourage, ma-strengthen. Buti pasabot ni San Pablo nga sure mo siya nga pinaagi lang siyang writings, it will work. Yes. It will work. Matod pa niya siyang panguna-una. Sa bersikulo 5 mga higala, iyang gilitok-litok kining pulo nga order. Mm. O gininso niya order. Yes. Nga ako magtan-aw, makita unta nako ang inyong order ang gilitok. Ang gilitok nga order mga higala referring to kaning taxes ba from the word taxonomy. Mhm. Oh. Ang pasunod O pasunod ba o. ang So, layers daw. buti pasabot ni San Pablo nga kanang nipasok diha nga doktrinang dili mao nga due to the philosophies of men Mm. or traditions of men, Mm. mapusulba na niyo kung number 1, encourage and strengthen. Mm. And number 2, kinahanglan doon na mo'y panaghiusa. United. Mm. Ikatulo, matod pa ni San Pablo, doon ay order. Mm. Doon ay order. Yes. Kabantay ka, Brother Jomar, kabitang sa mga bata pa hilig ba taga ng mga sundalo-sundalo, patilig basis, karaan dito. Mga taga tigulang na ko, nanam gyud akong gusto nga mga salida. Pag nanda sila sa battlefield, musinggit na yun ng ilahang labaw. Formation. Ang ilang formation, forma din na sila ilahang na praktisan nga mga forma dahil. So, ang pasabot ni San Pablo nga, I want to see your order. Yes. Kaya kasabot si San Pablo nga, maproteksyonan ang pagpasok sa philosophies of men, ang doktrina nga hinimo lang magtao. Maproteksyonan na, number 1, kung everybody is inspired by the Word of God. Yes. Number 2, kinahanglan united in Christ. Number 3, order. Ang uban magurgato sila nga lahi ang church organization. Mao gyud ba? Mabito naman sila nga ngano karon church organization. Ang atong church organization karon mao ni General Conference. Yes. Division, unions, Mission. mission or conferences, o local churches. Sa manual wala may district church. Wala. May namibalo mo sa organization na to, walay district council of elders. Na council of elders sa local church. Yes. Pero sa distrito wala. Na association, council of elders wala. Kami kay association mas kusgan mi kay association kani wala na sa manual, X na sa manual. Ang naabot na karon sa bag-o. Ako balo pero nagbasa ko lamang gyapon ako makiti. So, inanang atong church organization. Gatoo sila Brother Jomar nga ang church lang, nga local church is different from the local church organization. Have you read in the Bible, nabasa ba niyo sa Bible nga ang simbahan na organized? Kani nang gingon ni Paul nga order.
sama man ni siya sa kanang gitawag og priestly orders. Yes. Nga doon ay high priest, Yes, nga yes, doon ay yes. mga Levites. Order, So doon na gyud sila order. Sa ato pa, the true church must be organized church. The true church is an organized church. Mabito na sa lang lagi pod kay ang mga tao lagi pod ma-focus na sila sa institution. Dito na. Ang ilang utok ba ma-institutionalize na ba? No? Legally. I'm sorry I'm sorry. Pero lahi lang nitabo sa kang Paul. Sa atong panahon karon ang temptation karon dili sa doctrine. Nasa human philosophies nga we are an institution. We are an institution. So, ang simbahan nato usahay dili na simbahan, institution na. Whatever we require, kinahanglan follow. Institution na, dili na simbahan. So, mapre temptation sa itong panahon karon. Pero sa ilang San Pablo kaniadto, wala silang mahiga. They are an organized church. That's why Paul said, formation please. Kaya nga naman, the more man good nga on formation ang mga tao, Brother Jumar, sa simbahan, dili kapasok ang bakat na doktrina. Ngano? Number 1, united in Christ. So, di kapasok. Kaya magkayusa, mga kaigsunan di kang Kristo. Dili mag-away-away, dili magbikil-bikil, batanan. O niya, inspired sa Word of God. So, di kapasok ang human tradition. Number 3, nagyo sa order. Yes. Na organization. Sa ito pa, doon ay mga policy. Na, wag mo kaya ito yung bahin. Di ba? O ma'am ni resulta sa organization. Na ay mga policies. LCM ay pa sa kaak, kailangan nagdoktrina. apil. Na-apil yung tao LCM. Anyway, paselo na to na sila kay. Wala man na sila kay balong mga kiksonan. So, anyway, LCM po, dili po na siya simbahan. No, ministry man ng LCM. Di man siya another religion. Yes. Contrast sa mga nasabtan sa uban, no? Bali lang nasabtan. But anyway, dito magduwil dili naman ito ang punto mga kaigsonan. So, ang kaning order nga gisgutan dinhi apil na dinhi ang church decorum, proper decorum, mga dress reform ato ang dress decorum po nato sa dagway, ang ato ang kaning pagplastar sa mga unsay kalidad sa mga mahimong diakono. Yes. Unsay kalidad sa mahimong elders. Nadi na sa 1 Timothy chapter 3. Nadi na ang requirements mga kaigsunan ug kinsay ang mahimong elders ug diakono. So, ang resulta din mga kaigsunan katungod kay organized ang simbahan. Malabo makasulod ang bakat ka doktrina. Lisod makasulod kay naman dunay nagbantay sa kinatibukan. Yeah. And in order sa diha sa ang paagi sa order mo igsoon that they may have know the mystery of God, namely Christ. Di mention yung dynamics pinakababaw. Sa order des, pinakababaw si Kristo, then ana din sa ubos. Meaning sa paagi sa order makit-an or atong mailan samot si Jesus Christ mga kaigsoon sa atong kinabuhi. Dinhita karon pastor sa rooted in Christ. Gusto ipaabot sa atong leksyon mga igsoon. Kay sa panahon ni San Pablo, ang mga magtutudlo nga nagahimo og paglibog sa sulod sa iglesia, ang ilang nasabtan nga kung gusto mo appeal sa congregation sa mga Hudiyo, murag nga nilang nasabtan pastor, kinahanglan mo follow mo tanan sa tradition sa among naandan. So ang katong mga Gentiles matingal na sila unsa man hindi man mo ang gitudlo sa mga nga gi-accept namo si Jesus Christ. So nagipahinumdum San Pablo kanila mga igsoon dinhi sa Colossians 2 verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Gusto niya ipasabot nga wala ta diri nagtan-aw balik ngadto sa mga pagtulunan ordinances sa katong mga ceremonies na naandan sa mga katawhan sa Israel. Kung dili karon mo focus tan yung mga kaigsuonan sa pagtuo ni Jesus Christ nga maoy mubuhi diya sa sulod sa inyong kalag. Hard to change mo kuning mga tao. Nasili nga na. Nagkatawag example for how many years na maligya tag tayo Rizal by battle. Karon niabot naman ang buybacks kay kuan naman mo naman ay i-require sa FDA nga buybacks. Karon gi-display na sa butika ang buybacks o ang buy battle. Ang palito nila
Ang ilang paliton dili sa atong buy box kay di daw na legit. Katong Katong yung battle kay baro to legit. Mangutana pa nila niya makaayo ka ng box, buy box. Kato lang buy battle kay naayo mi adto. So, ang ilustrasyon lang na mga Yes. kaigsunan na. Ang itabo po sa mga katawan sa Israel, wala ka move on. Gatuo sila nga katong seremonyas kaniadto apil ang tuli. Tuli man gyud ang Yes. major issues diri. Oo. So, apil atong tuli, gatuo sila nga mao gyud way of life. Mao gyud way of life. Na-miss nila ang kahulugan nga katong tanan naglandong lamang sa umalabot nga kamatayon ni Kristo sa cross. Yes. Everything that happens in the ceremonies, paingon gyud dito sa kang Kristo Jesus. Parehas atong giingon nga pagtuli diha kang Kristo. Oh. So ang katong nga pagtuli is circumcision of the heart. Ambot na sabot. Yes. Katong karnero, nag-refer kato kang Kristo. Tanan-tanan nga gikan sa circumcision, ngadto sa halas karnero, ngadto sa pari, ngadto sa tangkawan, ngadto sa kandila, ngadto sa shewbread, ngadto sa tanan nga nahitabo dito sa seremonyas. Nag-focus ito kang Kristo. Ang mga tao wala kamubuon. Imbes na si Kristo mga kaigsunan, ang ilang hutok ni balik gyapon sa karaang pagtulunan. Yes. Oo. Dili man ta mayon nga mali to siya. Balik ta sa ilustrasyon ganina, Son of Jesus Christ. Dili man sayop kung maingon ka nga Son may nag-provide og solar system, solar power. Yeah. Pero dawaton po nato mga kaigsunan nga kanang Son wala po na siya pulos kung wala si Jesus Christ. Amen. No? Ako ba nga, yung sama ni pastor nga, need man yun nato ang Son kaya dapat kalibutan na. Yes. Pag-abot na to sa langit mga kaigsunan, matod pa sa Biblia sa Pinadaya Kapitulo 21, di na need ang Son. Wala na, di na kinahanglan. Kaya ang kahayagi ka na kang Kristo. Unya, usa man paabot dito sa langit, maingog gyud ka dito. Maghimo na po tag doktrina dili uy, Son gyud. Oh, dili na need ang Son, pero naay Son. Pero dili needed ang Son. Naay karnero, pero dili na needed ang karnero. Yes. Naay pagtuli. Yes. Natuli ba ka? Natuli ka wala? Ano pag tuli siya. Okay. So naagya po yung ituli mga kaigsunan. Pero dili na siya needed. Nga kinahanglan sa salvation. Yes. Sunod. Pwede na kang dili magpatuli. Yes, congratulations. Lalo mo dili mo malawas kundi matuli. So dili na siya needed. The same has illustration sa Son. Pag-abot sa langit, nagsulti ang Biblia, di na needed ang adlaw sa langit. Kaya nga naman si Kristo na ang kahayag dito sa langit. Yes. So, mao gihapon sa nahitabo sa kalibutan ang mga tradisyon, ang mga ceremonious activities tanan, needed to siya. Pag-abot ni Kristo, naagihapon siya, pero dili na siya needed. Munang naagihapon tayo, ceremonious karon sa Santa Cena, communion service, baptism. Pero ang kanang tanan, Brother Jomar, di na siya kumpleto na siya. Kulang na siya. Ang kumpleto dito kang Kristo. Amen. Ang kumpleto. Sa Colossians 2:6-7 mga kaigsunan sa Christian Standard Bible, nagingan pa din ni Christ versus the Colossians or Colossian heresy sa 6. So then, just as you have received Christ Jesus as Lord, continue to walk in Him. Meaning mga kaigsunan, na adunay pagtubo mga igsuon sa ato ang pagtuo. Being rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught and overflowing with gratitude. So, samtang nagatubo ang pagtuo kanato mga kaigsunan, magpadayon ta sa paglakaw diya kang Jesus Christ, nagagrow pud ta diya kang Jesus Christ. Meaning, wala stagnant diya mga kaigsunan. Nga kung sa atong nasabtan lang katong panahon nato sa Bible study, mora to dito ta kutob din ta magtuarag pagtuon. Mag-continue tanyo mga igsuon. Bantayan ninyo ha, rooted in Christ. Bantayan ninyo ha. Daw ako mapamalan no Brother Jomar nga nagpresent si San Pablo duha ka tanom. Tinod. Ako sa katanom kanang nagtubo gid siya. Nindot siya tanawon. Kunya ang iyang gamot grounded gyud. Yes. Ang usa fake. Wala na to. Pero ang isura pareho. Pareho. Parang Wala mo may kalainan pareho man. Pero ang diferensya lang kay wala naka-ground kato kang Kristo. Pareho Adventista Brother Jomar. Pareha sa keeper, di mo kaog baboy, pero lain-lain og baruganan. Ang baruganan, lahi-lahi ang pikas, ang iyahang kaluwasan, salvation by faith to Christ. Yes. Napay Adventista po, ila po salvation by works. Parang dili kumpleto ang kamatayon ni Kristo sa cross. Pero para gyud sa kan San Pablo, ang kamatayon ni Kristo sa cross is a complete, perfect atonement. So,
Inana karon ang diferensya. So, asa ka nasakop anak karon? Yes. Pareha, di mo kag baboy, parehag dahon, parehag bulak, parehag tanan. Pero, ang issue to sa gamot. Yes. To sa gamot ang issue. So, manang kayo ka nga, ano, pareho sa Adventista, pero dahil batasan, no? Kaya depende, nag-asa nagkagamot ang ilahang barugan. Yeah. Ikaduha nga punto. Kanang paglakaw kauban kang Kristo, dingon si Paul nga maglakaw, walking with Christ. Okay. Kanang paglakaw na to kauban kang Kristo. Si Kristo ug ang Biblia di mo mabuwag. Mura na sila two different sides of one coin. When you talk about Bible, it's talking about Christ. When you talk about Christ, it's talking about the word in the Bible. So, sa to pa, when you walk with Christ, Brother Jomar, when you walk with Christ, mga higala, but pasabot, nagbasa kang Biblia, ang imuhang kinabuhi, gipagamot nimo sa balaang kasulatan. Kaya di man na physical or literal kang maglakaw ka kauban ni Kristo. If you really want to walk with Christ, you have to read the Bible. You have to read the Bible and understand the message of the Bible, the principles of the Bible. Kaya pinaagi niya na, makalikay ka sa tradition of men. Makalikay ka sa teachings of men. Yes. Dito ka padulong sa balaang kasulatan. Amen. Ikatulong nga punto, mga kaigsunan. Ang pag-reject nimo sa pulong sa Dios. Ang pag-reject nimo sa balaang kasulatan, kaya palabihon nimo encyclopedia, palabihon nimo ang presentation ni Dr. Tanpulano, ha? Di mo na ni makaon. Makaon na yung Tanpulano. Oh. So imo palabihon dire ang pikas. You are also rejecting Jesus Christ. Yeah. Imo pong gisalikway si Kristo. Sa ato pa ang panawagan gyud ni Paul, balik gyud ta mga higala sa paglakaw kauban ni Kristo, pabalik gyud ta sa balaang kasulatan. Kaya kanang pagbasa na to sa Biblia, pagbasi na to sa Biblia, tanan na to prinsipyo, baruganan, standartiyas kinabuhi, sumala sa balaang kasulatan, maunay bugtong pamaagi nga naglakaw ta kauban kang Kristo. Amen. Okay. Amen. Now, there are two types of doctrines, mga igsoon, nga atong summary sa kaning rooted in Christ, mga igsoonan nga atong pagtulunan. According to Christ, first, according to Christ and His teaching recorded in the Bible. Meaning, ang pagtulunan, mga igsoonan, diha yun focus sa balang kasulatan nga nagatudlo kang Jesus Christ. Ang ikaduha, mga igsoon, nga klase sa doctrine mao ang according to the philosophies and empty subtleties according to the traditions of men. Nabi mga ingani nga pastor nga dili makabarog nga Adventista sa pagtulunan ng Biblia ray gawiton. Ano mo gamit? Dictionary, mo gamit pa og mga wala may problema mo gamit ang dictionary. Scholarly books, pero ang tawag ganin dili ang ilang pagsalig mas labaw na sa extra biblical references. Maong ang dinhi mga igsoon, ang naka-accord diha sa teachings ni Jesus Christ or biblically, mga igsoon, we are strengthened in faith and abounding in thanksgiving. Sa Colossians 2:7 na siya. But sa ngadto sa doctrines gikan sa philosophies of men, we are deceived, judged, and deprived of our reward. Kay dito na tanan sa tuang balang kasulatan, mga igsoon, unsa man nato ang laing pangitaon, mga kaigsoon. Colossians 1:16 and 18 na siya, mga kaigsuonan. Now, dinhita sa the handwriting of the ordinances nailed to his cross. Okay, sa lipata mo dito din ha, para masabtan niyo nani. Gikan sa circumcision, ngadto sa mga halad, ngadto sa mga pagkaon nga hinalad, ngadto sa mga ilimnon nga hinalad, ngadto sa mga new moons o ngadto sa mga sabbats. Yes. Plural ha ang sabbats. Nay S, mga adlawng igpapawlay. Sa Griego, sabatismos. Sabatismos. Sa to pa, nagkalandraka sa daghan kay sa adlaw igpapawlay na siya nga daghan kayo mga kabit-kabit. Daghan siya mga singit, daghan siya mga links. Whereas ang Sabbath nga ikapito, may Sabbath, singular. Yes. Pero sa Ezekiel chapter 20 verse 12, wala gihatan ako ninyo ang akong may Sabbaths. Yes. Plural gyapon. Yes. O plural gyapon, pero nay may Sabbath. Sabbaths. Okay. So meaning dili to siya ceremonial Sabbath. Yes. Kaya ang may Sabbath sumala pa sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 8 ug 9, ang ikapito ka adlaw sa semana adlaw igpapawlay nga iyan ni Jehova. So sa to pa
the Sabbath that connects to Jehovah, the Sabbath that connects to the Lord is the seventh day Sabbath of the week. Amen. Pero the Sabbath that connects to the traditional, to the Ceremony. ceremonials, dito siya seventh day Sabbath. Sabbath. Mm. Dito siya seventh day of the Yes. week na Sabbath. Mm. Lahat ito siya nga Sabbath. So ang gisgutan din karon sa nail to the cross, dili ni siya seventh day Sabbath. Anyway, nauna ko gamay, pero anyway, ay nani mo ko nahitabo sa ilang di atong panahon na. Magpatuli sila para nila kumpleto na. Mm. Hangtod nawala sila sa punto nga no need of Christ. Yes. Ha? Nawala sila sa punto nga nagtuon na lang sila nga no need of Christ. Maghalad karnero. Naabot sila sa punto nga no need of Christ. Mm-mm. Mo appeal sila Yom Kippur, Day of Atonement, hangtod abot sa punto nga no need of Christ. Napadapli si Kristo, batuon man gani nila. Mm. Kaya di na sila mudawat ng Kristo No. kay para nila kumpleto na sila. Mm. Pero ang buti pa sa puti San Pablo, no, wala din na ang pagkakumpleto sa pagkatinuli. Wala din na sa seremonyas, sacrificial offerings, ang pagkakumpleto. Tuwa kang Jesus Christ ang pagkakumpleto. Mm. Oh, now, intra na tayo dito sa nail to the cross. Kay ang pagbarog ni San Pablo ni Pastor, gusto niya ang punto ba, gusto niya ipaabot ngadto sa mga katawhan sa Colossus nga katong mga natun-an or katong mga naandan ninyo nga mga pagtulunan, tinuod nakatabang to didto sa katong mga panahon nga wala pa or wala pa ni abot ang katumanan sa maong tanang ceremonies nga mao ang kamatayon ni Jesus Christ. Maong kung iyang gibalikan mga igsoon, kining kuan tradition ni si Abraham to or no ang first nga naay covenant with God nga magpatuli siya. So, ang tanang mga katawan nga mga sumusunod ni Abraham, yes, nag-follow sila atong tanan. But dito pag abot ni San Pablo mga igsoon gitudlo niya nga kani nga pagtuli physical, dili na ni mahitabo sa physical kundi spiritually maong mahitabo sa pagdawat nyo kan Jesus Christ through baptism nga adunay circumcision in the heart mga kaigsuonan. Colossians 2:11. Tinuod. So, dinhi sa Colossians 2:14, mao na ang giingon ni San Pablo nga katong mga sinulat or blotting out the handwriting of the ordinances that was against us and which was contrary to us and took it out of the way, nailing it to his cross. Gibit-bit ng Jesus Christ ito tayo sa... Atong i-underscore ang word nga nailed to handwritten ordinances. Yes. Hang and nailed to the cross. Mm-mm. So, taga na tong chance nga posible ang katong gisulat ni Pilato nga gibutang sa babaw sa krus ni Kristo mao to. Gatong Jesus Nazarenos ka to. Henry raman to. Oh, hindi. Jesus Christ of Nazareth or The King of Jews. the King of the Jews. Mm. So, posible mao to siya pero dili to siya mao. Mm. Posible lang to siya. Pero ang punto gyud katong handwritten ordinances. Mm-mm. Dili ang 10 commandments mga brother Chomar kay gigamit mo ko ng 2:14 sa Colossians nga against sa SDA. Kaya kuno ang SDA nagtuman sa napulo ka sugo. Nga giwala naman ka. O giwala na napulo ka sugo. Mhm. Pero dili man sa 10 commandments ang hang dito sa cross kay ngano man handwritten ordinances ngano ang napulo ka sugo handwritten di sa Exodus 31 verse 18 man tingali na. Yeah, the finger Finger written. It was written by the finger of God. Ang handwritten man gud mugamit ka og sulat, pangsulat. instrument Yes. of writing. Muna handwritten. So, unsa may kasuguan mga kaigsunan nga nahimong handwritten. Mm. Sumala pa sa Deuteronomio kapitulo 31, 24 hangtong sa 26. 26. Og pagkatapos ni Moses og sulat, Meaning nasa gisulat. nasa gisulat, gikuha dayon Sa mga libihanon. sa mga libihanon, unya kadto nga sinulat gibutang sa kilid sa arka sa Sa tugon. tugon. Yes. Whereas ang 10 commandments naa sa sulod sa arka. Kuwa'y labot dito. Kay kadtong naa sa gawas Mm. nga mga handwritten ordinances nga ginisulat ni Moses, mao to'y nagsaksi batok kanato. Mao na ning against us. Oh. Nagiingon. Muna nga saksi batok kanato. Mm. Basahan ra ko ninyo sa kuano. Deuteronomy 31. Basahan ra ko din Nadia. Pangitaw. Na diri mga pinangga ko mga kaigsuonan. Mhm. And it came to pass when Moses had made an end Yes. of writing the words of his law in a book until they were finished, that Moses commanded the Levites
which bear the ark of the covenant of the Lord, saying, Take this book of the law and put in it the side of the ark of the covenant of the Lord your God, that it may be there for a witness against you. Oh, so balik ka sa 14. Tama dyan ang pagalitok na blotting out the handwriting of ordinances that was against us. Oh, tama. Kaya nga na against us man to, brother Jomar, Kaya mabuan kang pisot. Kay mo na to mutudlo siya mo. Oh. Kuan ka, dili kaya sa Ginoo, kay wala ka. Cursed. Okay, force ka sa Ginoo, kay wala ka magpatuloy. So, kato nga balaod brother Jomar, nahimong against us. Okay. Kato maghalik ka karnero. Magbaktas man ka brother Jomar paingon sa tabernakulo. Kita kay. Ya palitan husayon ka no. Husayon ka sa murag barangay kato ilahang by 10 bitaw nga grupo sa mga prinsipi. Yun rin, hala, si Tanpulano na siya kuan na siya kabit paghihusay sa barangay. Matinood ka na, ambot lang, takabalo. Pagkao ba kay gagoy na karnero? Oh, tinuod ginayo, kay nagoy ng karnero, oh. Paingon sa tabernakulo kay, i-require man kang maghalad ang sadaan. Oh, so, nahimong ang balaod na seremonyas, nahimong counted against us. Yes. So, nahimong testigos batok ka na to. Mauto'y gilansang sa krus. Mauto'y gilansang sa krus. Now, kato ato sa kining sa circumcision. Yeah. Kaya ito magisutan na circumcision. Sa versikulo 11, nagaingon din when you came to Christ, He set you free from your evil desires, not by a bodily operation of circumcision, but by a spiritual operation, the baptism of your souls. 12. For in baptism, you see how your old evil nature died with Him and was buried with Him, and then you came up out of death with Him into a new life because you trusted the word of the mighty God who raised Christ from the dead. so gi-equal ni San Pablo ang circumcision o ang baptism. Yes, tinod. Oo. So bahalag wala ko matuli, Brother Jomar, basta ka nabautismuhan, kuluwas ko. Wala, wala na matuli sa pastor. Patlon dahil slice. Nabaya to, potlon dahil na nila. Nila na splice dahil. Kabalo mo mga kigson, doon na mo ko ito na open forum ang ba nga. Subok dito sa kay Brother Jomar. Nila ko insulting ko siya. Kaya ang topic kanya. Circumcision. Diya subo siya, pastor, dili gini maluwas ang kanang wala matuli. Nag-explain. Ay, salamat pa sir. Maluwas si Day gyapon so nakasabot na ko siya matuli. Wala siya matuli. Then, din yung mga kaisan na, tanaw na to. This implies that physical circumcision is no longer necessary, mga kaigsunan. Having clarified this point, Paul speaks of Jesus' work on the cross. What did Jesus accomplish? Unsa ang iyang ang accomplishment din to mga kaigsunan? He gave us life, forgiving our sins. Naghatag ka na to sa kinabuhi o nagpasaylo sa itong mga kasalanan sa Colossians 2:13. He canceled the charge of our legal indebtedness which stood against us. Nagakuha sa tanang na itong mga utang mga kaigsunan ug siya mismo ang nahimong bayad nini mga kaigsunan mo ang iyang kamatayon. He triumphed over the powers and authorities of evil. Nagmadaogon siya mga igsoon gikan sa tanang kagahom sa kasalanan mga igsoon. Kining tanan mga kaigsoon nagatudlo ka nato mga kaigsuonan nga makasalig kita mga igsoon dinhi sa pagtulunan sa balang kasulatan against niining mga ordinances mga igsoon. You know what? Ang pagtudlo din ni San Pablo mga igsoon sa pag-ingon niya but in circumcision but by a spiritual operation. This is about contrary mga kaigsuonan kaning ang kasalungat niya ba biyaan ang gikan sa kanaandan kaniadto sa makasasala pa kita og muadto paingon dito sa pag-grow diha kang Jesus Christ. Sa to pa kato mga Pharisees and scribes was naka-grow mga kuwan sila, mga bonsai. Tito Bonsai. Tito Bonsai. So, wala sila nakagrow kay nagpabilin sila dito sa dati pa nga mga pagtulunan. Karon nga panahon na ipasabot is Paul nga ang circumcision through diha na kang Kristo, circumcision of the heart amot pasabot. Katong mga halata na dito
Manapatay sugutan na po sa sunod. Yeah. Basa Ephesians 2:14 to 15, ingon din Pastor, clarifies that the ordinances or those atong gisgutan ganiha mga ikigsunan nga mga kabalauran or requirements that was against us was the ceremonial law. Mao tong giingon ni Moses kaniadto sa Numbers 28 verse 2 siguro na, nga nag-ingon dito kini pagabantayan ninyo sa mga sa natudlo lamang nga panahon, meaning didto ra to sa mga nga panahon mga kaigsuonan which constituted a wall of separations between Jews and Gentiles. Mo ay nahimong partition wall mga igsuon nga dili magkasinabot ang katawhan kaniadto og sa karon nga panahon mga kaigsuon kay namo gyapon maangkon ng mga hentil gyapon bi kay di man mi odiyo murag nga na. Bitaw Oh, no, tingala ko ning bataw. klaro man gyud kaayo sa Ephesians 2 verse 8 nga Ephesians 2 verse 11 nga kato mga hinter mga luog, mga walay Diyos, mga Yes. dautan, makasasala. Pero bingon gyapon ning ubang relihiyon mga Protestant bingon nga ay wala mi labot ang balaod ni Moses kay hintel mi. So gusto gyud sila mabuwa sila Diyos. magpabilin sila. Nga matod pa nga sa kamatayon ni Kristo, ang hintel ug ang mga Hudiyo giusa na ni Kristo. Yes, yes. Wala na hintel, wala na Hudiyo. Amen. So mala pa sa Galacia kapitulo 3 versikulo 28. Amen. Tanan wala na hintel o Hudiyo. Okay. Oh, yes. For this reason, we're no longer need to worry. Wala na tayong mga kablakan mga igsoon about observing the ritual laws of the Old Testament which had their fulfillment and in Christ or this is and or this and in Christ. Meaning dito na paingon kang Jesus Christ mga igsoon. Mosantop dito kang Jesus Christ mga kaigsoonan. Musangko. Masangko. And the problems, so kining mga problema karon nga makapauyog sa pagtuo mga igsoon sa atong panahon karon. Niadto makapauyog sila sa una nga katong mga philosophies nga mo nagatudlo ka na balik nga mao gini ang sundon mga kaigsoon. But karon mga igsoon, basi nakalimutan na kanang tumoong tila problema ato lahi na ta kay focus mo to sa Bible. Basig mo na atong una mga igsoon and wala gyapon dayto naka-anchor sa ato sa Biblia ato mga pagtulunan karon mga kaigsunan. Colossians 2 verse 16. Let no man therefore judge you in meat or drink, mo na nito isgutan ng pastor, or in drink or in respect of an holiday or of the new moon or of the Sabbath days. Kini mga igsoon gitulo ni San Pablo kung ganin ato nisgutan na pipila ka mga ordinances. Karon mo adto na ta sa ato ang kining text nga or main text mga igsoon nga nagtudlo may tungod nga walay magahimo sa paghukom kaninyo diha sa mga pagkaon or diha sa mga ilimnon or diha sa mga festivities or mga festivals or diha sa mga adlaw igpapahulay. Nga naman mga kaigsunan, nagani kay ni karon nga gamiton pag ginapastor nga para dili lang yun makahimos pagbantay sa adlaw igpapahulay. Tanaw na to, Hosea 2:11 ba na? Nga, gipahunong na ang adlaw nga igpapahulay, diha ra po nakutob ang ilang paghisgot. Kabalo mo, mga kaigsunan. Makatuo magud po sila kay mga scholars magud. Sa ilang panahon. Kung sa ilang panahon, mga Pharisees Tinuod. and scribes, Oh, mga maalamon to nga mga tao, teachers sila. mga teachers of the law. So no, di mo sila mabasol eh. Ya wala gyud ta sila mga grado sa mga eskwela. So ang ila maminaw lang gyud sila sa kwan. Mabitaw ang si San Pablo sa 1 Timothy 4:13, give attendance to reading. To reading, yeah. Sige gyud tag basa gyud ta mga kigsunan. Hawtod gani karon bisa pa kabalo pa ta mamasa. Mo magani gihapon ato ang bagbarong na gani Misoles 42. Okay. Kasi yung si Kuan. Resulte, no? Di na ganito nabasa sa Biblia. Oh. Yun ay si Kuan gud ang nagkuan niya. Kanto pong nagsulti po mi po niya sa man ka. Supak-supak ka nako nga ako may naka-eskwela. So naagihapon na nga pagbati karon. Ginagmay kanang very slim nga way of distracting our attention from the Bible to themselves. O kami may naas authority, you have to respect us. Dawaton yun ninyo kay kami may naadali sa Sumot lagi kami katungdanan. kami mga kara. Kami may gigamit po. So yun anang mahitabo mga kaigsunan. Pero direct dito sa punto kining giingon nga ayaw itugot kanay maghukom kaninyo kay kana sila landong lamang sa kamatayon sa lawas nga mga kamatayon ni Kristo. Yes. So sa ato pa the body of Christ, the shadow of the body of Christ is a sacrifice, sacrificial thing. So mangita tag
naa ba di ay ilimnon o pagkaon o adlaw ipapahulay nga nalambigit sa mga halad. Mm. Kung doon na may mga balaang kasulatan mga kaigsunan, you dare to open your Bible to ato ta sa Leviticus chapter 11. No, Leviticus chapter 23. Dalang ko'y basahon dari mga kaigsunan na alang sa ato mga kaigsunan. Mm. Sa 23, 23 verse ambot. 36. 36 ba? Tana. Tana na. Kita na lima masyado. Ambot. Sorry mga kaigsunan, kita pa ta. 23 verse Sugod ta sa 24. Mhm. Yeah, oh. The 10th of the 7th month. Speak unto the children of Israel, saying, Mhm. in the 7th month, Mm. ikapito ka bulan, kumbaga sa ato karon sa mana, January. Kung sa ato ha, Kung sa to lang. January, February, March, April, May, July. June, Ay, July. Ah. Oh, July. oh, July. So sa ato pa, sa ikabulan sa Hulyo, Mm. in the first day of the month, ya ka na ba yung first day of the month, usahay, Lunes, usahay, Martes, Dili mo perminti. depende sa pagtuig sa tuig. Yes. Basta kay first day of the month, in the first day of the month, shall ye have a Sabbath memorial of blowing of trumpets and holy convocation. So nagisgot og Sabbath ha. Dili kapito ka adlaw sa semana. Kasi tok basa. Matod pa dire 27. And also on the 10th day of the 7th day of the month, so ikanapulo ka bulan, no, ikanapulo ka adlaw hangtod sa ikanapulo ka adlaw sa pito ka bulan Mhm. sa to pagikan sa 1 hangtod sa 10. Sabat na siya. Sabat sa sila tanan Oo. Daghan kayo. from 1 to 10. Mabitaw sabats plural. Mm. Oh. Adlaw na siyang ipapulay kay hangtod kay ika-10 anak brother Jomar, Mm. Day of Atonement. Yes. It shall be a holy convocation unto you, and it shall afflict you, ye shall afflict your souls, and offer an offering made by fire unto the Lord. Mm-mm. So kini nga klaseng Sabat ug tiwason nimo basa brother Jomar, Mm. naglambigit sa mga offering sa pagkaon, naglambigit sa kay Yom Kippur God. Yes. Oo. Oh, Daghan. naglambigit og mga kanang halad sa kanang ilimnon, mga harvest katong ilang mga bunga, Mm. inunahang abot og halad mahitungod sa karnero. Mm. So, katong tanan mga higala, adlaw igpapahulay to sila, pero new moon to sila nga celebration, Mm. pero naglangkob silang tanan ngadto kang Kristo nga mao ang substance. Yes. So sa to pa, kadtong tanan dili to sila, kadto may dili perfect. Kadto siya may mga partial. Mm. Ang perfect, ang kamatayon ni Kristo sa cross. Mo ay naghibong hingpit Hingpit. ni adtong tanan. Yes. So, kanang Kolosas 2:16, adlaw igpapahulay ka na ang naglambigit og mga halad, ilimnon, kalanon, halad sa karnero tanan. That is a ceremonial Sabbath. Yes. It's not a weekly Sabbath. Mm-mm. And kung namin mo, basig mo ingon sila, baka nila ang meat and also the drink. Kung ano ito nagisgot na kaigsoon, nga may tungod din yung meat or ang food nga gisgotan niya mga kaigsoon, wala gigingon niya ang katong apil ang mga dili pakaon mga kaigsoon, kundi ang gisgotan niya may tungod sa mga kanunon mga kaigsoonan. Og dinhi nag-ingon, Paul had already made the role of the circumcision clear. Nasabtan na po naton ang mga kaigsoonan kung sa'y buti pasabot sa pagtuli. Now, with the expression let or people indicates the implications of the annulment of the handwriting, the ceremonial laws, atong naisgutan nga na, it was no longer an obligatory for salvation to observe the rites and festivals. Wala sila'y dili na kinahanglan mga kaigsoon padayonon sa pagbantay niini nga maghatod ka nato sa kaluwasan. For it is Christ mga igsoon. Tungod kay dito na ta mag-focus kan Jesus Christ, which Jesus fulfilled by dying on the cross. Sa Matthew 27:51 and also sa Colossians 2 verse 16. Nga atong basahon yun na unya mga igsoon kung unsa ang giingon ni San Pablo mahitungod niya ning Colossians 2 verse 16. Paul appears to quote Hosea 2 verse 11. Kabalong mga igsoon, gusto pon ipasabot ni San Pablo kanato mahitungod sa Hosea 2:11. Kay nagtudlo usab kini sa mga pagbantay sa mga adlaw ipapahulay. But gipahunong kini tungod kay kato sila nga mga tao
Kato man 'tong mga unsa gito sa mga tao, mga fornicators, tama? Dili pod sila kang Hosea 2:11 Hmm, is another sub kind of sub a Sabbath. yeah, It is a kind of a Sabbath para sa yuta. yeah, lahi Oh, na kay sugod. ipaundaw to siya for 70 years lang. Mm, Taman. yeah. So it is another discussion. This implies that the Sabbaths mentioned here are the 7 ritual Sabbaths or Sabbaths observed regardless of the day of the week in which they fell. Bisan unsa nga mga adlaw mga igsoon kung asa sila mosangko mga igsoon nga mao ang itudlo ng adlaw papahulay and not the weekly Sabbath, the Saturday or the Sabbath, the seventh day included in moral law and the universal application are applicable to all Jews and Gentiles. But wasabot mga igsoon ang adlaw nga ipapahulay wala na apil mga igsoon nga gipahunong or kining adlaw nga ipapahulay nga mao ikapitong adlaw mga igsoon sa semana wala gipahunong kini mga igsoon nga hangtod karon kinahanglan pagabantayan sa tao nga magapaila kaniya or timaan sa usa ka tawo nga alagad sa Dios o timaan sa tao nga adunay tagad or honor diha kan Jesus Christ. Nabi tayo ka nang, na-remember lang na ako ni Santo Plaza kung una ba. Mm. Kanabi taong issue bitaw nga, the cross was, sana, Ah. united with Rome. Ang cross na hiusa sa gahom united with the power of Rome. gahom sa Roma. Statement ng Ellen G. White sa Desire of Ages, page 448. Pero ang title ano niya sa babaw is Foreshadowing the Cross. Gining putlon na mong gutol na dito ra Oh, sila. ang title niya, Brother Joe Marcian chapter is Foreshadowing the Cross. Ato pa, ang kaniadtong anino sa cross. Nga it is united with the power of Rome. So mao na ang kaniadto nga shadow sa cross is united with the power of Rome. Yes. Pero ang light of the cross karong panahon na dili na, it's all about salvation na. Amen. So mao gihapon ang atong kahimtang karon. Before Christ, it was all the shadow. Human kang Kristo, it's no longer a shadow. Yeah. It's the real light. Amen. Amen. Nga mao si Jesus Christ. Amen. These commandments of men, these rules which have to do with things that are all destined to perish with use. So Colossians 2 verse 22. Mga igsoon, the false teachers katong mga bakakon nga mga magtutudlo whom Paul refers to several times in his letters. Gusto ipasabot ni San Pablo mga kaigsoon sa mga sinulat. Were Jews who taught the necessity of adhering to the Jewish law to obtain salvation. Mao po niya ang nagapadayon hantod sa atong panahon karon mga kaigsoon. Siguro na tanakad nga niadto to karon na ang gihapon nga naay ginatawag nga salvation by works nga maluwas na tungod sa atong mga binuhatan. But let us follow Paul's reasoning. Atong sundon ang iyang gusto ipasabot ka nato. In baptism, we have died to the rudiments of the world and live for Christ. Pinaagi sa pagkamatayan ni Jesus Christ mga igsoon or kita nagmatay diya kang Jesus Christ sa pagbangon nato diya sa kaluwasan pinaagi sa baptism na iusan nato diya kang Jesus Christ. If we continue to worry about, for example, ceremonial purities where still live in the world, we are concerned about things that disappear with use. Maong nahimong commandments of men ang baruganan sa mga tao kaniadto. Nawala sila kan Jesus Christ. Tungod sa mga Pharisees and scribes nga perti nilang paningkamot nga matuman gyud ang napulo ka sugo. Perti nilang paningkamot nga matuman ang balaang kasulatan. Sa ilang perti yung paningkamot nga matuman nila ang balaod Brother Jumar o sa mga kaigsuonan nato na minaw, naghimos nagdaghan kayong mga actions, mga balaod. Murabag sa atong panahon karon ba nga para mahuli gyud atong Sabat, magsabot ta sa board, maghimo tag balaod sa board nga kinahanglan walay matulog sa simbahan. Para makuan gyud ang solemnity sa Sabat. Bisan baby na bawal. Wala gyud matulog sa simbahan. Kay kung nay matulog disiplinahon. Primero na balaod ka na palisir pa lang na siya Brother Jomar.
nadugay na himo na yung balaod sa kaluwasan nga dili maluwas ang matulog sa simbahan. Nanay, therefore. O doon na ni balaod nga doon na ni kanan himo ng doktrina Mm. nga dili maluwas ang matulog sa simbahan. Mm. Kanang mga bata para di magdagandagan simbahan, magbuhat og balaod nga kinsay ginikanan ana may ato ang silutan. May atong tipatawag, buyagon, something like. Nadugay ang dagan sa panahon, dili na kay sanction lang. Doktrina Dili na na gyud ang ginikanan di maluwas kun ilang mga anak di nila mabadlong nga magdagandagan sa sulod sa simbahan. Subo. So nahimo ng doktrina. Ala. Nagsugod to sa mga palisi pa lang mga action sa komite. Mm-mm. Action sa komite. Primero to, ang action sa komite ingon ana. Hanto nahimo na gyud balaod. Di na gyud maluwas ug dili magparibaptize. Pare-pareho ra. Pare-pareho ra. Sorry po. Anyway, so inana ang punto mga kaigsunan. So nahimo siya primero to regulations pa lang usa. Pero wa mabantay ang ilang regulations, ang ilang mga policy Mm-mm. naka-draw away nila from Jesus Christ. Yes. So mayo unta sa mga leaders, kay kining pareho iskriba mga leaders man eh. Mm-mm. Mayo unta sa atong mga leaders para sa kanimo, kanako nga mga kaubanan sa iglesia. Dili unta ta kanang dako bitaw ba sa tong una-una. Nakatalabig example naay usa ka tindahan nga mag-remit og ikapulo sa usa ka simbahan nga pinakaduol sa iyahang tindahan. Mm-mm. Karon kay nahibaw-an man nga LCM supporter. Dili nila dawaton Mm. kay naa lagi pastilan ug naay makasasala ang tao ra may makasasala ang kwarta man nilabot. Ina na bitaw. Basta ang kwarta nahimo ng dautan. Mm-mm. So ina naman nag-grow na bitaw. Nagkalalom nawala na ang Christ-centered nga pagtan-aw. Mm-mm. Kaya mag-Christ-centered ang tata nga si Kristo gani dawat sa kwarta gikas babas isda. Wa kita kabalo tong isda tog. Wow. Unsa tong isa LCM ba tong legit ba to? Di ba? Sunod. Wa kita kabalo kinsa tong isda. Pero gidawat ni Kristo. So inana mga kaigsunan kung mag-Christ-centered lang ang tata, balik tas bala ang kasulatan, study tas Biblia, Mm-mm. at ito na to ipadako sa Biblia ato ang mga prinsipyo, dili ta mawala na magpabilin ta sa pagtulunan ni Jesus Christ. Finally, mga igsoon, we must be guided by the teachings contained in the scriptures. Diha anta ta masuluban mo kaigsoon or magiyahan sa mga sinulat sa balang kasulatan. Divinely inspired and not by human philosophies or reasoning. Ablihin yung mga balang kasulatan, mga kaigsunan. Kung asa man ang gipamutang karon, apaklian yun ang mga igsoon. Magtudtol or magtultol na sa tuwa mga igsoon, ngadto balik kang Jesus Christ. Mao'y magahatag dugang kanato sa pagpatubo sa pagtuo kanato or sa pagtuo ni Jesus Christ dinhi kanato mga igsoon nga mo grow dia kang Jesus Christ. Sa kang Ellen White, our high calling November 21, nagingon dinhi, the Christian is likened to the cedar of Lebanon. Sa kakahoy dito sa Lebanon mga igsoon. I have read that this tree does more than send down a few short roots into the yielding loam. It sends strong roots deep down into the earth and strike down farther and still farther in the search of a still stronger hold. And in the fierce blast of the tempest, it stands firm, held by its network of cables beneath. So the Christian strikes root deep into Christ. He has faith in his Redeemer. He knows in whom he believes. He is fully persuaded that Jesus is the Son of God and the Savior of all sinners. The roots of faith strike deep down. Genuine Christians, like the cedar of Lebanon, do not grow in the surface soil, but are rooted in God or in the clefts of the mountain rocks. Sa laing bahin sa katapusan mga kaigsunan, ato masabtan nga bisag unsa nga mga pagtulunan, policy, regulations nga atong gipatuman sa iglesia o kaha mga baruganan, prinsipyo nga atong gigunitan, kun kana nga baruganan dili nagpundar ngadto kang Kristo ato nang biyaan.
kung ugaling ka na nga baruganan tungod lang kay aprobado sa komite, kana nga baruganan tungod kay gisirkular, kana nga baruganan tungod kay maoy sikat nga baruganan, nya supak sa bala ang kasulatan, diha nato ng biyaan mga kaigsunan. Kaya nga naman, si Kristo ang kumplito sa tanan. Amen. Siya ang katapusan. Tanan butang padulong kang Kristo. So atong i-check kung naaba ta kang Kristo. Ang atong pagtulunan, naaba kang Kristo. Like for example, ang baptism. Himuong requirement para lang matagaagbahin sa iglesia. Paribaptize na lang kay para himo ka namong chorister. Paribaptize na lang kay himo ka namong pianist. In which it is not according to the Bible. Kaya ang Biblia nagsulti nga ang baptism entrance to heaven. That is a reunion with Jesus Christ. Ang baptism. Gibuan og laing rason ang baptism. Example lang na, pero wala ko nag-ingon nga nag-ingon ana. Kasi paribaptize na lang mo kay para kuan gyud babalik inyong pangalan sa muni mo na. Ganun gipapas man pud na ninyo oy. Gawa man na sila magdinautan, di ba? Something like. Pero ulo wala ko na nahitabo. Ako lang nagidugang pagpasabot mga kaigsunan. Nga kinahanglan tanan nato mga baruganan, prinsipyo, palisi tanan nakagamot diha kang Kristo. Kay para ang atong pamaagi, ang atong pagkamatarong, ang atong baruganan kompleto diha kang Kristo. Magamputa. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa panalangin. Salamat sa pulong, salamat sa kadaugan. Salamat sa pagtuon nini nga kamatuoran. O kami makagamot diha kang Kristo nga imong bugtong anak. Nga mahimo kaming lig-on sa pagalagad. Nga bisan unsay mahitabo, makabarog kami hangtod sa imong pagbalik. Bisan unsa nga mga pagsulay, dili kami mapukan. Kaya ikaw ang nagapatindog kanamo ug ang among baruganan diha kanimo sa balaang kasulatan ug nagalakaw kami kauban kanimo hangtod sa katapusan. Amahan, panalangin nintan ang tanang mga naminaw karon, ang tanang nagatan-aw karon sa matang online program. Dini nga program. Ikaw magabindisyon kanila. Ila panglawas panalangini, ang mga nagbalatian ayuhon mo unta o Dios. Ila mga panginabuhi panalangini. Labi na gyud sa mga sponsors o mga donors dini nga programa imong panalanginan. Amahan, hinaot nga ikaw tultul ka namo kanunay sa dalan sa pagkamatarong aron dili kami mahayadto sa mga pagtulunan nga kalibutanon ug iya sa mga tawhanon nga tradisyon. Ang imong pulong may buhing sukdanan giya kanamo hangtod sa kanturan. Salamat sa pagtumag mo sa mga pagampo, salamat sa pagpasaylo mo sa mga masala. Kining tanan mo gitugyan kanimo gilauman nga badawat. Pinagi sa ngalan ni Kristo nga amo manuluwas. Amen. Amen. Mga igsoon, daghang salamat sa imong pagpabilin ug daghang salamat sa imong makanunayang pagsuporta nini nga buhat. Ikaw makahimos mo pala sa pag-support nini mga igsoon, pinagi sa imong pagpadala nini nga atong GCash number nga mao ang 09517949 Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Salamat kayo sa tuang mga listeners, no, mga viewers. Thank you so much kaniyong tanan. Vivian Alfici Tuliao. Good evening to all kapamilya. Alona Montecalvo. O yang gi-mention. Good evening Mar o Pastor kang Vivian gyapon ni. Wow kayo inyong studio. Uy, Praise ani lang God. ang mensahe. Ani na ang